Empty light bulbs we whistle through the night as we subside in this glass euphoria. How can I get the best of these memories? How can I kill the grin on my broken dreams? Empty tabletops, I get the stage right as we rock goodbye. Heavy mass hysteria. How can I beat the enemies in my dreams? How can I sleep if my third eye's opening? Looking onto better dreams as you say to me, I will settle free, yeah. Going onto empty screens on this strawberry plastic jamborees, yeah. Flying, I will settle free, yeah. We'll sail our dreams, yeah. We'll sail our dreams, yeah. Moving on to silver screens on the strawberry, on elastic dreams, yeah. Oh, cutie pie, my cutie die. Oh, cutie pie, my cutie die. Ayun! Ganun ang intro, ladies and gentlemen. Ganun ang intro. 30 minutes saglitan lang na tamang practice, boy. Ganun talaga. Oh, ito na. Oh. Hello, my name is Pau. My name is Gideon Ya. Jobart! And this is Eritas Podcast. Music is Life episode, boy. Shoutout nga pala. Bago ang lahat. Ay, gago. Wait, teka lang. Oy, tignan mo muna. Sige, naka-recording pa tayo. Hindi natin ito papatayin. Sige, i-record mo. Sige. It's raw. Oh, tignan mo maigi, ladies and gentlemen. Tignan mo maigi. Sige, banatan mo. Oh, hindi natin tatanggalin yun. Hindi natin tatanggalin yung take na yun. Sige, naka-record ba ako ng mic? Ayun yan. I-check mo maigi. Diyan ako salita. Oh, sige, okay. So, teka lang, wag mo. Okay, usap ko na rin. Wag mo na mag keyboard. Tuloy-tuloy yung podcast. Teka lang. Itong si Gideon, natandaan nyo. Meron siyang, magano ka naman pare. Meron siyang vertical video. Hindi, doon ka mag-hello, boy. 30 minutes siya naka-on. Siya, ay, pare, hindi mo inon. Parang hindi ka naka-record, pare. Nag-record ka ba? Record mo na. Hindi ka pero nag-record ka kanina yung Cutie Die. Oh. Okay. Yan na. 30 minutes kang ganyan, boy. 30 minutes kang ganyan kasi baka hindi mahuli yung sa mic yung keyboard. Nakikita mo yan, ha? Okay. Baling buto, pero hindi mababali ang pangarap. Shout out nga pala sa aming recently released single at this time, Cutie Die. Diba? Yun yung intro natin, ladies and gentlemen. Tamang Cutie Die intro tayo, diba? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin, music episode, ladies and gentlemen. Wala pa rin? Tangina mo, nahihirapan na akong mga lengthy adjectives, boy. Ako nang mag-ingay, pare. Like, hindi ako narinig dun. Wala pa tayong mic. Teka lang, ha, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, wait lang, ha. Alam kong meron tayong audio technicalities, pero dito sa Eritas Podcast, no, gagawin ko ang lahat para kahit paano, meron tayong vocal entertainment habang ini-stretch ko to, habang si Sergio Bart ma-record niya na. Mag-cover mo na kayo. Na-record mo na ba? Pindutin mo na yung record, pare. I-record mo lang. Teka lang, sige lang, mamaya na. Sige, okay, fine. Record mo. Cover muna tayo tol. Sige ba? Sige, cover tayo. Yung medyo alam mo naman, tol. Yung medyo alam mo naman yung lyrics. Okay. Ay, sige ba? Okay, ito na. Enjoy nyo. Cover. Audio technique, difficulties. Don't cry! Yes.
Jonas Blip. Viva Jonas Blip. I just can't seem to get enough of it. Imagine nyo na lang, parang ano, linggo i-play nyo to. O, sige, isa pa. Verse 2 tayo, sige. Sino kanta nito? Pare, tulungan mo ako, sino kanta nito? Depeche Mode. Depeche Mode, okay. Teka lang, sige. Balik tayo, pasok tayo. Okay, verse 2, pasok tayo. 1, 2, 3, go! Together we love you. I just can't get enough. 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 We slip inside as we fall in love, and I just can't seem to get enough. Jonas Brief. Ayun, may audio na tayo. Let's go. Boy, nakita mo yun, di ba? Cutie Die, Mashup, Jonels Brief. Di ba, boy? Okay na ba? Okay, sige, tuloy lang natin. Ano pa? Sige, dali, Dali, ano pa? Isa pa. Ano yan? Anong kanta yan? Boy. Brad, tulungan mo ko. Kailangan ko i-type yung lyrics, pare. Pare, i-type yung lyrics, pare. Ha? Ken Laslo. Ken? Ano? KNTE. KNTE? Laszlo, L-A-Z. Hindi, walang KNTE. Ano KNTE? KNT. KNT? K-E-N-T. K-E-N-T? L-A-Z. L-A-C? Z. S-L-O. S-L-O? Kent Laszlo? Don't try. Okay, don't cry. Okay, sige. Okay, sige. Ano to? Paano to? Gago. Ikaw lang may alam tong kanta na. Ikaw lang may alam nitong kanta na to eh. Alam mo, tara na. Oh, okay. Okay. At sige na, yun na yun. Okay, sige na. So, welcome nga pala sa Iritas Podcast. Nag-intro na ba tayo? Nag-intro na ba tayo? Music is Life episode. So, yun na nga, welcome. This is Iritas Podcast. So, yun na nga yung intro natin. Tapos na tayo sa Happy Shit kanina. Tapos na tayo kay Michael Jordan Peter Pan. So, itong episode na to is dedicated sa ating inner child, sa ating musician soul. Okay ha? Okay. All throughout the episode, ladies and gentlemen, makakarinig kayo ng mga classical hits sa ating Rocket Man. Rocket mo sa puwet mo man. Elton John, Shelton Benjamin. 'Di ba? Gideon, Vince Gideon. Bakit? Bakit puwet mong may rocket? Okay, so ito na nga Music is Life episode. Shout out Cutie Die again. Shout out. Stream niyo po 'yan. Ito na, teka lang. Simulan muna natin yung pag-promotion para mamaya dire-diretso tayo. Bakit nga ba tayo nagsimulang mag-music? Ano nga ba? Like anong edad tayo nagsimula? Ano yung una nating hinawakan na gitara? Pero bago ang lahat, teka lang. Shout out ulit. Cutie Die, shout out. Sorry to the depths, okay? Ang aming video editor, ang gumawa ng chords, ang gumawa ng lyrics, pare ko ha? Ako rin yung totoong keyboardista kanina kasi gamit ko yung keyboard ng laptop. Keyboard ng laptop, keyboard ng totoong buhay, Michael Jordan ng totoong buhay. Okay, so yun na nga ano ang inspiration ko dito sa kantang to? Very simple lang, ladies and gentlemen. Mga into Europop, syempre, di ba? Hindi mawala yan. Ano mga kanta? Dali, Isang ano nga yung kanta na yun, puta? Swiss Boy! Boy! Dali. Ganun talaga. Parinig nyo yung Cutie Die. Pakinggan yung Cutie Die, Pakinggan yung Cutie Die. Sige, may Swiss Boy ka? Kaya mo? Sige, tata lang. Kakantayin lang namin to. Chorus tayo. Swiss boy, you're in love with that Swiss boy. I don't know what I'm gonna do. Swiss boy, spend your time with that Swiss boy. You don't know what I'm gonna do. The Cutie Die inspirations mixed with TikTok-core. Mixed with the Beatles lyricism. Okay?
Corneto, mixed with Corneto. Corneto! Oh! Corneto! Shout out. Corneto baka naman. Sila ba yung gumawa ng Twin Pops? Mabali-bali-buto ko. Gusto ko sana ng Twin Pops. Wala pa rin bumibili sa akin ng Twin Pops. Corneto ba yung Magnolia? Actually, hindi ko. Basta yun, gusto ko ng Twin Pops. Twin Pops, baka naman. Diba? O, yun na. Pare. Okay. So, ito na. Babalik na muna ako. Pare, babalik na muna ako. Okay. So yun na nga, ano siya, mixture siya of Europop, your typical, electro psychedelic. Syempre, yan yung tamang kiliti natin right now sa album 2 natin, no? Kung napapansin nyo, ladies and gentlemen, Instansen. Okay? Ngayon naman, meron na siyang kapatid, Cutie Die. Okay? Tapos, ito yan ganito yung ka-advance, okay? 2027 pa to. Pero, pakinggan lang natin saglit. Labyrinth din pala, Labyrinth. Teka lang. Nasa electro, psychedelic genre style, ladies and gentlemen. Para tong... teka lang. Hindi mo sakayan. Teka lang. Okay, teka lang. Okay, so andun tayo sa parang Tame Impala, MGMT meets Europop meets other else, di ba? Like, ganun yun as an artist, hindi tayo kukuha lang sa isang reference, tol. Ang buhay, combination yan ng everything. So, ang paggawa mo ng composition is combination dapat yan ng lahat. Dapat talaga medyo the weirder the better. 'Di ba? Kumbaga talagang combination siya. And shoutout nga pala sa Soaring to the Depths. Ay, yung mga mukha nila. Okay, so yun na yun. Cutie Die. Stream niyo po yan. Tignan niyo po yung lyrics. Pwede pong mababaw lang po yan lyrics kung yun po yung interpret nyo, pero pwede rin pong malalim po yan. Okay, shoutout to the Beatles. The Betlogs. 'Di ba? Kung sila ang The Beatles, kami ang The Betlogs, ito ang The Normie in Spanish. Creo que, pero... paano yan? Ano yun? Paano na yun? Sí, mi nueva canción es en español. Sige, wala akong naintindihan, pero sige lang. Yun na, okay. Ikaw. Ayun. Desmond Nass's barrow in the marketplace. Ay, hindi, naka-record ka dyan. Lagyan mo ako ng 25 minutes. Okay. 25 minutes, running time. Diba? Nakalimutan namin mag-timer. Oblada, life goes on. Life goes on. Yes, sir. Oblada, life goes on. Life goes on. Okay. Diba? So, ganun yun. Bali man yung buto mo, kompleto man yung buto mo, okay, kulang ka man sa pera, life goes on. And with that being said, diba, anong makakapagpasaya sa buhay natin nga naman? Ano ang makakapag-romanticize kung hindi nga ang music, ladies and gentlemen? Hindi ko po alam kung anong logo po ito. Pero yun nga po, ito na po, magsisimula na po tayo sa ating mga kwentuhan. Ito na. Okay, ako na muna. Okay, fine. Putang ina. Okay, fine. Ihuli ko dapat. Pero sige, fine. Okay. As you can see, ladies and gentlemen, no, hindi ko po alam kung ano po to. No? Hindi ko po alam. Kasi nga po, hindi po ako yung traditional or yung conventional nyo na music lover. Okay? Kwento lang natin sa gilitan ng buhay nating music bago sila magkwentuhan nung sa kanila. No? So, nagsimula yan. Naggawa ko ng gitara nung ako yung 11 years old, pare. Nagsisisi ako. Hindi, joke lang yun. Dapat hinawakan ko na lang, ano tawag doon? Ano yung mga calculator, lawbook, ano pa ba? Ano pa ba yung mga usual na parang mga Asian parenting na parang doktor, engineer, architect. Pad sa taekwondo. Ano? Yung pad sa taekwondo. Yung pad sa taekwondo? Ba't naman taekwondo? Sinisipa. Kasi di ba Asian yung mga... Asian, I mean, Natural beating tayo eh. Natural beating. Okay. Ano yan, dun at least the matter of the discipline at out of that as the matter of discipline, dun talaga tayo papalakin. Totoo. Iba talagang Asian. Kasi sa kasabihan dun sa mga YouTubers sa musician, tulad ng Dragon Force, Life as a Nation, kahit din si Tim Henson ng Polyphia, by the way, he's half Chinese, so Hong Kong na Herman Liat, si Tim Henson is both Chinese, half Chinese. So, kapag pinalaki ka sa ganung expectation, alam mo nang kakalikan mo. Either business or architect or lahat. Masasay lahat. Pero pag sa musician, it is supposed to be pastime kung tawagin. Okay. So, life is a highway. I wanna ride it all night long. Shout out Lightning McQueen. Shout out Cars, di ba? If you're going my way, I wanna ride it
all night long. Boy, ang Sheldon Cooper namin na music bank. Okay. Isa sa mga paborito ngayong kanta, ladies and gentlemen. Life is a highway. Tandaan nyo maigi. Huwag natin masyadong seryosohin. Connecta tayo through music. So yun na nga, no? Okay, so yun na nga. Nahawakan ko yung gitara na yun. Shoutout nga pala sa pinakaunang early first version ng Soaring to the Depths na ginawa ko lang on a whim, boy. O nasabi na ni Peter Pan, di ba? So pretty much, nagsimula ako bilang bassist kasi hindi nga ako marunong magbasa ng nota. Hindi ako marunong magbasa ng nota. Ako ay isang tabs. Ako ay isang tab kid. Tab kid, tamang 00-9 dito sa taas, tas biglang -87. Shoutout. Ang pinakauna ko inaral na kanta. Sabi sa akin ng nanay ko, ito nakakatuwang nakakatawang storya, no. So gusto kong bumili gusto kong magpabili ng acoustic guitar sa nanay ko nung bata ako. Pero syempre since medyo nakikipag kapatiran sa buhay yung nanay ko, syempre kailangan niya naman lang na reason kung bakit man lang ako bibilan, no? So sabi niya sa akin, mag-aral ka ng isang kanta, sige. Mag-aral ka, tapos pag naaral mo yung isang kanta na yon, bibilang kita. Okay. So bumili si Idol sa National Bookstore. National Bookstore ko, wow! Shout out, boy! Shout out, may mga ako dyan na libro. Sorry po. Anyways, in-incriminate yung sarili ko, no? So bumili kami ng music book. Bumili ako ng music book. Hindi gumana kay Idol kasi nga parang mas na-complicate pa ako lalo. Mas na-complicate pa kasi ako lalo, right? Andun yung mga hits, andun yung parang mga A minor, blah 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 blah, yung mga basics, no? Medyo nalito ako. So syempre, pumunta na lang ako sa Netopia. Shout out, boy! Shout out mga lumang mga com shop, tas tamang print ka lang, di ba? Tamang print ka lang mga tabs. Ang una kong inaral na kanta, hindi magbalik, hindi kordero ng Diyos, hindi, ano pa ba yung mga basics, no? Ano pa ba yung mga basics? Narda. Shoutout kami kasi, boy. Diba? Shoutout OPM. Pero ang aking unang inaral ay shoutout nga pala sa Slipknot, Duality. Promise. Ang pinakauna kong inaral na kanta talaga, promise, Duality, tol. Duality. I push my fingers into these tabs. I push my fingers into these tabs. It's the only thing that made me want to learn. In spite of all the things I have to say, she doesn't ever end, push this way inside. If the pain goes on, may band pa si Idol eh. May band pa si Idol, 11-year-old pa. Ayan, so yun yung yun yung una kong presento sa nanay ko. Alala ko yun. Medyo may jaw drop moment siya. Pero binila naman niya ako ng gitara, ladies and gentlemen. Shoutout sa Farmers Plaza ko. Wow! Shoutout sa mga 999 pesos na gitara dyan. Ang dami kong kinostomize na ganyan, tapos bibili ka bigla sa bibili ka bigla sa sticker. Tamang custom ka lang dyan, boy. Tamang custom ka lang dyan. So yun yung una ko experience with the guitar, no. Tapos syempre since medyo parang nadidemotivate ako mag-aral ng mga chords. Syempre ang una kong pinangarap na maging sa isang banda, kasi nga banda tayo is maging bassist, pare. Ang pinaka biro, 'di ba, sa mga bassist, 'di ba? Pag hindi ka marunong mag-gitara tapos gusto mo magbanda, bassist ka, boy. So, nag-aaral mag-bass si Idol. Shoutout ulit sa pinaka-earliest version ng Soaring to the Depths. Shoutout sa mga high school na kaibigan ko dyan. Shoutout sa inyo. Shoutout. Tanga na, pare. Anto, nag-Battle of the Bands kami for the first time. Ano yung pinaka-demo namin na record? Ashley by Escape the Fate. Ashley, baby, you make me feel I'm so alive. I had purpose once again. Hindi pa ako ganun ka-confident kumanta, ladies and gentlemen. Tapos from there, nag-aral ako ng mga guerrilla radio. Guerrilla radio. What's up? Nung nag-ano ba? Guerrilla radio! Turn that shit off! Nag-Battle of the Bands ba kayo? Natalo kayo ng Nagnosi Balasi? Yes, natalo kami nag-Nagnosi Balasi. Yes. 1,000%, ladies and gentlemen. Ganto po yan. Ito na, sige na. How to win a Battle of the Bands 101. Okay?
First, ang kailangan nyo ay isang papoging gitarista, lead guitarist, na kayang gawin yung No Si Balasi, pero 32 counts. Hindi lang 16 hindi lang 16, gagawin yan 32. Gawin natin yung mga starter pack. O sige. Sige. Ano mga starter pack natin dyan ng mga Battle of the Bands song list? Boom, madali Nagpepeke yung may injured. Ano yun? Nagpepeke yung may injured. Ano yun, para pare? automatic win na. Pepekenyong injured? Pepekenyong injured. Ako siguro masasabi ko. Kaya hindi siya nagbigay ng kanta, nagbigay lang siya ng tip eh. Ang tip niya is, magpeke ka ng injury daw. Kasi nga, again, like kumbaga parang the story, like gusto nila yung storyline eh. Wala sila ganang pa sa ano eh. Isa pa. Sige. Isa pa. Pagkatapos mo dyan, teka lang. Sige. Kapag bago mo magsimula yung kanta, tapos inintroduce yung kuwari, papasok ko na sa stage, tapos, Okay. by the way, like, di ako into Battle of the Bands talaga. Though, niyaya ko pa palagi. Lagi ako nakatingin sa mga isang tao. Okay. Kapag, party ka na sa stage, meron isang tao. Kapag nagtinginan ng isang tao, pati yung isang judge, Ay, ginagawa mo ng political, ladies and gentlemen. Mga bata lang tayo. Okay, teka lang. Sige, may kwento ka. Ginawa mo. Ano ginawa mo? Nabali din ba yung boto mo? Siguro sa akin, ngayon, siguro ang Battle of the Bands ngayon ang usapan, yung pipiliin yung kanta siguro, baka Pag-ibig ay Kanibalismo. Tapos, ayun, panalo ka na. Totoo. Ayun. Kumbaga Pag-ibig ay kanibalismo ang modern na No Si Balasi. No Si Balasi! Ako siguro, ayun yung ginawa ko nga dati. Pineki ko nga may injury habang tumutugtog. Kasi, rhythm ako nun. Tapos yung part na parang, medyo, yung crescendo. Ayun, kinakaskas ko yung dulo ng daliri ko sa string ng high E para magdugo. Tapos yung dugo nagpunta sa pick guard. Rock and roll. ginawa yung in-actual point. Ang tinutukoy ko, yung bago ako tumugtog, talagang pilay ka talaga. Kumbaga parang ako totoong pilay, ladies and gentlemen. Yung tinutukoy ko is talagang meron pa parting na pilay-pilay. Yung sayo talagang rock and roll. Maganda yan. Kumbaga bleeding ka. Bleeding heart. My Chemical Romance. Wrestling yung yung ginagawa dito para magdugo. Kinakat nila yung sarili nila, Brad. Hindi, pero dagdag yan sa aura eh. Shoutout nga pala dyan sa mga aura farmers. Okay. Kasi ayun, technically, yung nag-Battle of the Bands kami, medyo yung, banda namin nga nun, para mga Virgie. Tapos may pa ako nun, yung Plague na Mask. So, pagdating nung, bagsakan nga, so, kay Plague na Mask, tapos kinaskas ko yun dito. Tapos ayun, medyo, naalala ko na sa school pala kami. Kaya naisip ko after Rockers pare. Okay, so ako naman ano kaya ang mga usual na mga auto wins kapag dating sa mga banda Battle of the Band song list So maglagay lang tayo ng mga konti Narda. Matik na yan, boy. Sige, nung panahon namin 21 Guns, Green Day. Laspag na laspag. Magbalik syempre. Diba? Syempre, kung gagawin mong 32 counts, shoutout nga po pala. Teka lang, mag-shoutout lang ako. May shoutout-outin na ako, boy. Teka lang. Shoutout po. Okay, shoutout po sa Project XYZ. Okay? Project XYZ, yan po ang banda ng dating drummer ng Kalya Lili. Shoutout po, Sir Lem. Shoutout po ang tunay na composer ng Magbalik at ng Stars at ng mga ibang mga hits ng Kalya Lili. Shoutout po sa lahat ng mga underappreciated band members na hindi lang porket frontliner, hindi porket vocalista. I-shoutout din natin ang mga behind the scenes. Okay? Respeto to sa lahat. Respeto to, ladies and gentlemen. So again, shoutout po sa Project XYZ. Itatag ko po kayo. Sir Lem, shoutout po sa inyo. Kami nga po pala ang Soaring to the Depths. Nakikita niyo po yan? Yan po ang title po niyan, Malice Madness. Tapos ito po, ang title po niyan, Wonder Paradise. Tapos ito po, ang title po niyan, Tattooed Scars. Sir, meron po kaming over 30 to 40 songs. Yung iba unreleased pa, boy. Tuloy-tuloy lang kami hanggang 2027. Wala po kaming kilala sa industriya. Talagang mahilig lang po talaga kami sa music. Talagang hindi namin kusukuan. Bayad o hindi. Talagang andi dito. Ito yung biniblid ng puso namin. Shoutout nga pala kay Nir. Shoutout EST boy. One of the greatest. Boy.
claim it like you all already living it. Ganun maging delusional sa art, ganun magbasag ng artist. Dapat alam mong mananalo ka bago mo pa maramdaman. Boy, hindi, dapat naramdaman mo na. Salita ka muna. Okay, then anyways. Ay, okay, sige, fine. So, ganun nga talaga, no? So, again, shoutout dyan. Shoutout dyan sa lahat ng mga lumalaban din na tulad namin, na mga artist, di ba? Mga artist, tandaan nyo, mga bata lang tayo na nakahawak ng musical instrument, okay? Nangarap lang tayo, ng idolo lang tayo. Pero ngayon, ginagawa na natin. Wag na wag nyo mamaalitin yung mga obra nyo, ladies and gentlemen. Wala tayong pake kung tingin ng ibang tao, hindi gagana to. Kasi kailangan yung tandaan, ang artist, kailangan ang pinaka number one fan mo, sarili mo. Sarili mo. Gagawin mo yung realidad mo totoo. Paano mo gagawin yun kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, di ba? Anti-life, believe in yourself, di ba? Exactamente. Matabang pananalita. Okay. Yes, ayun. Okay. So yun na nga. So balik na tayo sa inyo. Okay. So yun na yung aking history, no. So kayo naman, anong nakapagpasimula sa inyo sa paggawa ng music? Anong nakapagpasimula? Sige, since basehan natin dito edad, ikaw naman sunod, okay? So bakit nagsimula ka sa music? Ano ang storyang musikwela ni Mr. Vince Gideon? Kwento mo pare. Bigyan highlight lang. Onting trueness. Tranquilo, Ay, mi sorry, hermano. sorry. Creo que, Okay. sabi ko. Sige, ayan na. Makikinig na ako. So, bali, ganito yan nangyari. Pamilya ko is musically inclined. Lahat sila. Ako lang talaga hindi interesado. Noong time na yun. Like, nanonood lang akong SpongeBob, pero our parents, yun lang. Naiirita, hindi legit, like, true story to, naiirita ako sa kanilang lahat. Lahat sila nagigitara na acoustic, ako lang hindi. Like, ang abang ko lang, like, okay, tapos na yung parents SpongeBob na. Yun lang yun. Ang first instrument ko is keyboard. Naglalaro lang ako ng Super Mario. Yung dalawa kong ate, nagpa-play lang sila ng chopsticks, which is this. Something like that. So, sorry. Nakalimutan ko na. It's 2003. Ayun. After ko maglaro ng, lagi ako naglalaro ng Mario 64. Nagpahinga lang ako. Lagi natutugtugin, di ba? So, nag-play lang ako ng chopsticks. Wala akong natutunan sa kanila. I played by the ear. Bumabay ate ko, sabi niya, paano mo na natutunan yan? Sabi ko lang sa kanya na, parang gano'n, ewan ko. Fast forward, ito na, dito nagsimula, dito na ako napamahal. Since first instrument ko is keyboard, napalaran, yung pagka-ADHD ko, like pumasok sa isipan ko, like, I think it was 1 o'clock in the morning, bumaba ako, like, alam kong, di ba, pag bumaba tayo tatakot ko bumaba sa hagdanan, di ba, like, may multo or something, Okay. Tapos. yes. Okay. Di ko pinilit, di ko talaga kinaya. Like, bumaba ako, tutunan ko mag-gitara. Ang gitara ko is ganito lang. Nandito yung gitara, pinaplak, ganun na lang. Ang una kong natutunan is yung Living on a Jet Plane by John Denver. Magandang kanta. Magandang unang aralin. Pero hindi ko siya kinords. Tito approved. Melody lang yun. Parang ganito lang yun. Ano to? Yun lang yun. Let it go. Makapere tayo. Fast forward, my dad bought a electric guitar. Ang unang tinugtog ko talaga is yung Queen. Anong Hindi siya Queen na popular song like Bohemian We Will Rock You or hindi. Like siya, like Brighton Rock Solo. Isa sa pinaka one of the most satisfying. Hindi yung may dalawang klaseng Brighton Rock Solo. Yung typical na Brian May na nag-solo sa Wembley Stadium. Tinugtog ko yun. Di ako tumitingin ng chord. Pinapahinggan ko lang by ear. Fast forward, bumili ng drums yung AirPods ko. Wala. And then, last one na to. Ito na. Fast forward, since alam ko na yung multi-instrumentalist, by the way, nanonood ako sa School of Rock, ini-imitate ko, gusto kong i-defeat yung batang lalaki, si Zach Muniham. Gusto ko siyang i-defeat sa lead solo. Pero nakaya ko siya. I played by the ear. Hindi ako nag-YouTube, wala ako natutunan, hindi ako nagre-read ng notes or tabs, wala. Ito lang talaga. And then, yun, since nasimulan ko na lahat, like nandun na lahat, yung mga commercial pop, rock, mga hair metal, grunge, Slipknot, Metallica, nandun na lahat. Okay. Since ito yung bandang nakapag-inspire sa akin na huwag kang tumigil sa music, gagawa ka pa rin ng paraan para maging successful ka pa rin. Which is, lalo na kapag gagawa ka ng kanta. Itong banda na to is Children of Bodom. Sorry, rest in peace, Alex Silayo.
I've never had a chance to meet him, but still a part of a Hate Crew fan. Yes. And after Chiller Bodom, Dimmu Borgir, so they're both Scandinavian metal bands. Sila yung dalawang banda na hindi sila typical death metal, not typical black metal on their own band. Kasi kaya nilang mag-produce on how to expand on their own. Hindi sila mag-stick sa isang sound. Ito na the rest. Nagtulungan na kami ni Pao, Johnny. Ito na kami. Nakagawa naman yung kanta. The rest, wala na. Yun na. Okay. Hindi. Okay, sige. Ladies and gentlemen, masabi ko lang, naging student to of conservatory music. Ngayon, ang question is, sige, sabi mo, bilang ikaw si Sheldon Cooper ng music, no? Sabi mo na ikaw, do you listen by ear? Pero what made you choose the jump na talagang aralin siya? Ayan, teka lang, bago tayo mag-Johnny Boy. O, dali. Bakit ka nga ba nag-aral niyan? Kasi ako interesado rin ako personally. Bakit ka nga ba nag-conservatory? Dahil alam nilang multi-instrumentalist ako eh. Dahil played by the ear lang ako eh. Akong baga parang playing na lang on the strengths, ganoon, playing na lang on the strengths. Okay. Ano na ang pinaka-favorite subject ko is solfeggio kasi sila pinaka-challenging part to sa mga non-perfect pitch. Kaya pag may piano, etong solfeggio example namin. Ang kakantay mo for example, punta ka sa kahit anong page sa do. Kahit sa anong mga nota. Eto, i-play nyo tong nota na to. Bale, ganito example ng solfeggio. Hindi ko ayoko lang itong basahin. What ito yung notan to? Ang professor tutugtog sa piano. Ganun. Tapos gagayahin mo siya by voice. Or gano. Kakantayin mo yan. Kailangan ma-perfect mo yung para mga beats and something. The rest, ayun, yun lang. Sorry, ear lang na ako. Tandaan nyo, ladies and gentlemen, itong mga nakikita nyo na to, wala akong alam dyan. Pero mas marami pa akong gawang obra kaysa mga tao nagtuturo. Pero shoutout rin naman. Shoutout rin naman sa mga sa mga classical teachers natin dyan, sa mga teachers ng mga music. Shoutout po sa inyo, shoutout. Pero sinasabi ko lang, itong mga boys na to, we are more of a doers. We are more of a players. We didn't come here to learn. We came here to play. Play the game. Okay. Sige. Ito na, Jobart. Ito, si Mr. Jobart. What made you want to, tumuloy-tuloy dito sa music na to, no? Ano ang nakapagpa-motivate sa'yo? Kwento mo naman. Magkwento ka naman ng quick description ng buhay mo. Di ba? Ayun. So, naalala ko yung mga 7 ata ako nun. Pero siguro bago yun, di naman masyado influence no nung bago siguro ako mag-7. Yung technically mga basics, yung sound of music, ganun. Pero nung nag-7 ako, yung parang pinaka malaking influence yung nasa aeroplano kami nun. So dahil lang tagal nga ng biyahe, may headphones. Pinakinig sa akin nung pinsan ko yung Welcome to the Black Parade. Good choice, boy. Dami na sabi ko. Good choice, boy. Narinig. Emos, pare. The Emos. Nasira yung nabali buto ko. Shoutout nga pala dyan sa mga nagmamotor. The Emos. Sige, dali ito, Ayun. Tapos, nung, sabi ko, puta, ang ganda nito, Kaya, ganda na pinaka-inspire. Tapos, siguro, nung lumaki ako, mga around 13, 14, napakinggan ko yung mga metal na, yung Infant Annihilator. Ayun, napakinggan ko dati. Tapos ayun, nagsunod na. Pero nung nag-start na nga ako magsulat nun, siguro late na yon. Kasi nung grade 6 ako, may gitara nga ako na. Pero sinukuhan ko kasi, sabi ko, putang ina, ang hirap ng bar chords. Basta try lang bar chords, mga basics. Tapos, nung pinakamalaking talon na, nung senior high, may kasi nung senior high, susulat na ako. Pero hindi ako nag-instruments. So, nung gumawa kami ng kanta, naalala ko nun, shoutout nga sa banda ko dati, yung Fireflies and Ravens. Tapos, ayun, kaya nung nag-start yun, ayun yung nag-gitara ko ulit. Tapos, ayun, mga basic. Tapos, hanggang sa nung nag-pandemic na nga, naging tinry ko na gumawa, naglatag, ganun. Pero ayun, hanggang ngayon naman, di rin naman ako marunong magbasa ng notes and shit. Pero yung chords sa kaya ayun, shoutout na ngayon sa ginagawa ko.
Ayun, shoutout Joe Bart. Lalabas din soon. Antayin nyo, antayin nyo. Okay, ano to, okay, ito, sige, okay, so yun yung history, no, pero let's end this naman on a very, parang sentimental note. Bakit pa rin natin to ba ginagawa? Kumbaga, bakit mo pa rin ba ginagawa? Bakit mo pa rin ginugustong gumawa ng kanta? Ano ba yung nakakapagpamotivate sa'yo sa paggawa ng kanta, no? So, simulan ko na, sige, para medyo alam nyo yung parang pinaparating ko na template, no? Ano to, para sa akin kasi, ladies and gentlemen, no, like para sa akin talaga bilang tao, I feel like sobrang essential sa kaluluwa ng art. Huwag ka lang mag-consume, mag-create ka. Kasi pag ikaw nagko-consume, like talagang yung kaluluwa mo, kumbaga parang wala kang nilalabas, maglabas ka. Tandaan mo ang kagandahan natin, lahat tayo may na-experience na ibang bagay sa buhay. Meron kang ibang influence na hindi ko influence, na hindi mo influence. Meron tayong pare-parehas na influence. Pero yun nga yung kagandahan eh. Ang kagandahan ay hindi yung alienation or yung tribalism. Hindi mo kailangan kumampi sa mga katulad mo para gumawa ng magandang kanta. Kasi makakagawa ka regardless ng authentic para sa'yo as long as authentic ka rin sa sarili mo. Masarap para sa akin gumawa ng music and hindi ko siya bibitawan. Hindi lang kasi dahil gusto kong maging rockstar, hindi lang kasi dahil gusto ko ng maangas na mga band pictures tuwing may gig. Hindi lang dahil gusto ko may maangas na music video. Malalim to, ladies and gentlemen. Gusto ko mabuhay. Gusto kong maramdaman ang bagay. Alam mo yun? And what better way para ilabas siya sa composition. Imagine mo yun na-imagine mo lang yan, tas nilalabas mo. Ang sarap nun bilang tao na malabas mo yung ganun. Simpleng bagay lang, di ba? We'll fight. Wildfire. Oh, di ba? Boy, shout out, di ba? Imagine mo, ladies and gentlemen, minamotivate ko ang sarili ko gamit ang mga musika na nagagawa ko. Tulad nito. Ito ginawa ko to bago mabali buto ko. Pero ang pagpapakinggan ko yan ngayon, medyo maiiyak ako. Ganun ka-timeless ang mga obra natin. Kaya kailangan, alam mo yun, kailangan, like, bilang musician, like, maging bear ka. Oh, kayo naman. Sige, lumalim ako. Naginit na no? Anong tanong? Wildfire. Kumbaga, ano ba yung parang motivation mo? Bakit mo pa rin tinutuloy? Ano bang gusto mong hindi man sa anong gusto mo, pero kumbaga parang, what's the lifeline? What's the, alam mo yun? What's new, kumbaga? Hindi, kumbaga parang, why do you What's in it for you? Why do you still keep on creating? It's simple. Siyempre, hindi ko binabias to like laking European music talaga eh. Like, I still thank Alex Silaiho for his music. Because if it wasn't for Alex Silaiho, man, like, di ako magiging composer. At lalo na, mag-i-stuck lang talaga ako sa American music. Hair metal, grunge, nu metal, lahat ng American or radio music. Young Children of Bona Dimo Borgian, yan yung mga kakaibang chord progression, kakaibang style ng music, at lalo na kakaiba sila on their aesthetics. So, the reason why, yun nga, Alex Silayo, and then, I want to challenge for more. And I want to make some epic music, not just about epic music, again, it's always about jack of all trades, and many more, like, sabihin na nating no boundaries pagdating sa music, sa paggawa, lahat. At ibibigyan ko kayo ng share nito, kaming dalawa ni Pao, never kami mag-away nito eh. Pagdating sa music. So, ilan na yung mga-spoil natin? Sige, mag-spoil tayo. 56 songs, I think. And marami pa kaming gawan music sa utak namin. Marami pa kaming gagawin. Like, nagkakatingin na lang kami, nagkakaginto na lang kami. Okay, may nariyon nota. Ito na, nakagawa na kaming kanta sa isipan namin. So, yun. Wala kaming away ni isa. Except kung inaway lang ako tang. Yun naman. Ganun lang yan man. Pero, kupal kasi si Butso eh. Yeah! Sige na. Yun. Okay. So, ayun no, 'di ba? Nakita mo yun. Ikaw, what's your drive? What pushes you still para gawin to, pare? Ako siguro yung kung pagiging existential nga, siguro yung mga bagay na maiiwan mo nga. Basically, na ayun, kung ano yung kuwari, mawala ka sa mundo. Parang technically same as mga painting o yung ibang mga mediums ng art na not really, it speaks to a sociological level na parang
nung time na to, ito yung nangyari, ito yung nararamdaman ng taon to. Parang, ayun, regardless of kung sino makakita, kung sino hindi makakita, like even years from now, andun at andun yan. So, ayun, parang technically nilalabas mo lang kung ano yung nararamdaman mo at the moment. Kaya, malaking bagay siya para sa akin kasi way of coping din sa tao and way of giving sa ibang tao para maging, alam mo yun, kasi music kahit nga minsan hindi natin naiintindihan pero nakaka-relate lahat kasi it's like something na common na language sa lahat ng tao, parang ganun. Mismo. Isipin nyo to, ladies and gentlemen, na isang tuldok lang ang solar system natin. Isang tuldok lang ang ating solar system sa isa pang mas vast na expansive na system, no, na parang galaxy, no. And how crazy is it, no, na dun sa isang moment na nabuhay ka man lang sa 60 to 70 years mo, tanggalin na natin yan kasi the houses, the cars, the pretty clothes, all of those, like lahat yun, like ano eh, pag nawala ka, nawala eh. Pero how crazy is it na dun lang sa simpleng 60 to 70 years na mabuhay ka, makagawa ka ng something na talagang masasabi mo na sa'yo talaga, na wala talagang makakatulad. Alam mo yun? Like, tanggalin mo na lahat ng properties. Oh, masarap magkaroon ng magandang bahay, masarap magkaroon ng magandang buhay na talagang pupunta-punta ka sa ganito, ganyan. Pero isipin mo lang, like dun sa isang buhay na meron ka, may nagawa ka na talagang sa'yo lang. Na talagang sa'yo lang. Kahit wala na ako dito sa mundong to, wala na tayo sa mundong to, yung music natin, nandiyan pa rin, okay? Like, ang YouTube di mamatay, ang lahat ng mga DSP di mamatay, mag-i-evolve yan. Pero ang music natin, andyan lang, di ba? Ang sarap dun sa pakiramdam, nakakataba siya ng puso. So, suggestion ko dyan, gawa lang kayo. Create more than you consume. Create more than you consume. Papasalamatan kayo ng kaluluwa nyo. It's not even about the competition. Hindi battle of the bands ang art. Ang art ay isang journey. It's an internal journey na yan eh. Like, nararamdaman yan. At again, ang buhay hindi yun na paghahandaan. Ang buhay talagang raratratin mo lang. Alam mo yun? Kaya nga sabi ni Gideon, isang nota lang makakagawa na kami agad ng isang kanta. Kasi nga, hindi namin iniisip or hindi namin ini-aim ang perfection. Ang ini-aim namin is makaramdam. Ang ini-aim namin is to live in the moment. Ang ini-aim namin is to be barely us. To be talagang truly us with the way we create the music, di ba? Yun lang siya. So, asahan nyo, nagagawa lang kami ng gagawa. Hanggang sa mabuti naman ng buhok namin, hanggat sa hindi na kami makahawak ng nota, or hanggat sa huling nota na matamaan namin, pare. Lahat yan lalabas namin, lahat yan galing sa puso, tol. Tangina. At dahil dyan, isang matabang episode. My name is Pau. And this is Irita's Podcast. Teka lang, isang outro naman dyan. Baka kaya mong Malis Madness? Kaya mo bang Malis Madness? Dyan sa ano mo? Okay, kantahin natin. Okay. Balata mo? Okay. The ideas of tomorrow and the place for better days, I swear, amid the same mistakes. We all wait for the call as we march into our own graves, clinging to the knife. Matabang pananalita, pare. Subconscious suicide, hanging by a thread. Lahat tayo. We all go mad here, all alone, nowhere to know where this fall has taken us from, soaring on the edge of unknown, where all goes. Salamat sa panonood ng Iritas. Vamos. Part 3 tayo, boy. Thank you very much. Bye-bye.